meron. Hello mga amigo, amigas. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nagbabasa ko ngayon kasi ito binigay sa akin. Sana sana makinig kayo. Nandito ako sa ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Makinig kayo, si Timoteo ay isang kabataang Kristiyanong taga-Asya Minor. Grego ang kanyang ama at Hudyo naman ang ina. Siya ang naging kasama at katulong ni Pablo sa pamahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, 3 pangunahing paksa ang tinalakay. Una, ang sulat na ito'y babala laban sa maling turo sa iglesia, tulad ng paniniwala na ang mundo ay masama at matatamo lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga kaalamang lihim at ng pagsasagawa ng ilang alituntunin gaya ng di pagkain ng ilang uri ng pagkain at di pag-aasawa. Nilalaman din ng sulat na ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala at pagsamba sa loob ng iglesia lakip ang paglalarawan sa uri ng karakter ng dapat taglayin ng mga pinuno at mga naglilingkod sa iglesia. Sa dakong huli, pinayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod ni Hesukristo sa pinaalalahanan na mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. Babala tungkol sa maling aral. Gaya ng pamanik ko sa iyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mo sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Pagsabihan mo rin sila na huwag nang mag-aksaya ng panahon pag-aksayahan ang panahong alamat, di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito'y pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay pakuluin ang pag-ibig, buhat sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ibang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila naunawaan ang kanilang sinasabi ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. Alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Alalahanin nating hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas, mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sino mang sumasalungat sa wastong aral. Aral na naayon sa mabuting balita, ito'y galing sa dakila at mapanggalang Diyos at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag pagkilala sa habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus sa ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod.
Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ko laban sa kanya. Bukod dito'y inuusig ko siyang nilalait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Ginagawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa. Ito ang mga nananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Amen po. Ito ang binigay sa ating kautusan ngayong araw na to. At binigay na niya to sa akin dati. Kaya inuulit na naman niya po para sa ating lahat. Tandaan natin ang mga hindi tumatanggap ng aral ng Panginoon, yung mga nakasulat dito, mga kidnapper, sinungaling, mga bulaang saksi at sino mang sumasalungat sa wastong aral. Ang mga kautusan ay